Si Yuri Bantosa na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Efren Bantosa at Vivian Fernando, ay ikakasal kay Pauline Valles na nakatira sa Bacoor, Cavite, anak ni na Gerardo Valles at Rosalie Javier. Gayon din si Jose Bernie A. Santiago na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Eduardo Santiago at Rosa Arillo, ay ikakasal kay Stephanie Lauren Yu na nakatira sa Quezon City, anak ni na Richard Yu at Chen Chin Lin. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Maraming salamat po. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubundi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaag na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Magsitayo ang lahat. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalo mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang ginirang, ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, nasa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, birhengtang iyas ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa Kanya, aming Diyos ay tagapagkanya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao'y tawagin, at sa puso mo aming amay bikisin sa pag-ibig na di mamalim. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalog mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Adbyento
at ito ang linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Atin po ngayong sisindihan ng ikatlong kandila ng korona ng Adbyento. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli namin sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula pagdating ng aming manunubos, kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlangan. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon,
Manalangin tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga taong na hinirang niya. At sa Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anakay dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad na lahat ng saling lahi. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa buong Diyos malulugod ang hinirang niyang
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon nang may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi, at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas.
Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon at ito po ay tinatawag na Gaudete Sunday. Gaudete, ibig sabihin ay magalak. Yung isang mas mataas no, na paliwanag kasi yung saya, no, yung para bang yung overwhelming na saya. Kaya yung isang salita na ginagamit ay yung pagbubunyi. Hindi lang magsaya, kundi magbunyi. At ito yung paalala sa atin, paanyaya sa atin na magbunyi na tayo dahil malapit na ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, ang kanyang unang pagdating. Magbunyi tayo, baka sakaling ngayon na ang ikalawang pagdating. Kaya po yung tinindihan na natin yung ikatlong kandila, no? Yung kulay rosas na sumisimbolo sa joy o kagalakan na dapat mayroon na tayo sa ngayon. Kasi isang kandila na lang, so ano ba ang nilalaman ng ating mga puso't isipan, na ating pagkatao? Ano na ba yung mood natin? Ano ba yung nararamdaman mo na sa ngayon? Mayroon na bang kagalakan o hanggang ngayon ay napipressure ka pa rin? Malungkot pa rin? Ano ang nagpapalungkot? Anong dahilan? Ano ang tinitingnan mo para yung bang manatili ka sa kalungkutan na nararanasan mo? Kasi ikaw lang din naman yan. Gusto mong manatili sa kalungkutan? Okay. Pero ang paanyaya, umalis ka dyan at sana po makita natin sa anumang sitwasyon natin sa buhay yung dahilan para tayo magsaya. Ang pinakamahalagang dahilan ay isinilang si Jesus para sa atin. Huwag mong hayaan na dahil wala kang pera, aagawin yung kaligayahan mo. Huwag mong hayaan na dahil sa mga pressure diyan sa lipunan natin, sa komunidad, pressure dito sa paligid na marami na ang namimili, ikaw wala pa, huwag mong hayaang malungkot ka dahil doon. Kasi hindi naman doon nakasalalay yung kaligayahan ng isang tao. Malinaw po ba? Kaya ibinibigay sa atin sa muling pagkakataon, sa ikatlong linggong ito, ang halimbawa na dapat nating tularan, si Juan Bautista. Sabi po sa ibang pahayag ng Ebanghelyo, ano ba ang suot ni Juan Bautista? Nagsuot ba siya ng magarbong tela? Kasi noon talagang pagkakakilanlan yon.
depende sa kasuotan ng isang tao. Kapag maganda yung tela, kasi nga mahal yon, may mga palamuti, may mga bato, ginto, o kung anumang mamahaling mga alahas. Kaya sa damit pa lang, makikita na ang estado sa buhay. Pero nung pinakilala si Juan Bautista, ang suot niya ay balat ng hayop o kung ano man. Hindi katulad ng mga nasa mga alta syudad, no? Mga mayayaman. Hindi eh. Napakasimple. Ang pagkain niya, pulot pukyutan. Hindi mga steak, hindi mga kung ano-ano. Pero, nabubuhay siya ng masaya. Sa kasimplihan ng buhay, mas nakikita niya yung dahilan para maging masaya. At lalo tigit, yung matupad niya ang kanyang misyon, nagagawa niya ang kanyang misyon, yun ang pinagmumulan ng kanyang kaligayahan. Di ba yung sa inyo po, no, sa mga magulang, di ba yung kaligayahan ninyo, yung magampanan ninyo ang pagiging magulang. Sa paanong paraan? Yung nakakapagbigay kayo sa inyong mga anak. Yung makita nyo silang dahil nagbigay kayo, masaya sila, nagpapasalamat sila, nagiging source of joy ninyo ito. Ano, wala pa rin? Wala lang, katitig pa rin. Gusto nyong maging masaya ang pamilya ninyo, sa inyo magmumula. Kaya nga dito, tingnan natin ulit. Ha? Sa Ebanghelyo ngayong araw, kinikilala si Juan Bautista bilang isang magaling na propeta. Kinikilala si Juan Bautista, ikinukumpara nga siya kay Elias. Si Elias na makapangyarihan, bantog, no, sikat. Pero malinaw kay Juan na hindi ako yan. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ang role ko. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. At nagagawa niya yan. O pwede niya sanang i-claim yun. Diba niyo? I-claim yun na, ganun ba? Sikat pala ako. Sige. Ganun ba? May kapangyarihan pala ang tingin. Sige, akin na yan. Pero hindi niya ito nilagay sa kanyang ulo. Nanatili siya sa kung ano at sino siya ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Siya ay boses lamang. Hindi siya yung ilaw. Siya ang tagapagdala lang. Siya ang tagapag-announce lang. Hindi siya yung ilaw. Alam niya yan. Pero pwede nga sanang gawin yon, pero hindi eh. Diba ngayon meron tayong mga tinatawag na hindi lang ninanakaw material na bagay, pera, account mo, ihahak, hindi eh. Pati identity, character, o pwedeng nakawin. Yung magpapanggap na hindi naman sila. Diba? Hindi ko alam kung na-scam na ba kayo na may magpapakilalang siya yung ito para lamang kumita. Merong mga gagawa ng mga fake account na hindi naman talaga sila. Try nyo minsan, i-search nyo, Douglas Badong. Maraming account yan. Mga fake, no? Fake personality, fake identity. Pero ang tanong, nagiging masaya ba? Makapanloko ka man, nagiging masaya ka ba? Hindi din eh. Kasi laging panandalian yung saya na nakukuha dyan. So hanggat hindi tayo nagpapakatotoo, hanggat hindi natin tinatanggap kung ano tayo ayon sa plano ng Diyos, hindi mo mararanasan yung pagbubunyi na tinatawag na paalala sa atin ngayon. Sana po, no? Sana bawat isa, kasi deserve naman natin yung maging masaya talaga tayo. Deserve natin yan. At gusto ng Diyos yan. Kaya nga, gusto niya ibigay ito sa atin eh. Pero nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. Pero decision mo yan. Pero sana po,
bago sumapit ang Kapaskuhan, ay maging bukas ang ating puso sa pagtanggap ng iniaalok sa atin ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang inihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Ang ating itutugon, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak nilang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, special na intensyon at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos sa matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, pusmos ng walaki ang langit at lupa. Santo, 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 sa kalikasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kalikasan. Hosanna, 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 sa kalikasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rosario at Sinaida na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa mga kapatid nating seminarista. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narinito sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masalurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Iba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat kahingan ng pagsisilbi.
Tumayo ang lahat. Mga paanyaya, sisimulan na po natin mamaya ang ating 3 days bazaar na gaganapin sa harap ng ating simbahan hanggang sa 19 ng Disyembre sa ganap na 4 ng hapon. Kasabay ng ating bazaar ay ang The Voice of Soledad at Little Mutya ng San Nicolas sa 8 ng gabi. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection sa bawat misa de Gallo. Mamayang gabi po, pagkatapos ng 6 p.m. na misa, kayo po ay naanyayahan na makiisa sa food bazaar at kasabay po niyan ang singing contest na tinatawag pong The Voice of Soledad. So may program po, sana po ay makabahagi po kayo sa bahagi po ito ng ating pagdiriwang sa nalalapit ding kapistahan ng ating parokya. So January 1 po ang fiesta ng parokya kasabay ng pagdiriwang ng Mary, Mother of God. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kung pagkasa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Kanyang hanapin ating kaligtasan, lagi kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat hanggan, lahat sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Kung pag-asa tayo'y maghihintay